Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Nakakatuwa naman po na nandito tayong lahat at nagtagumpay upang makinig at mag-aral muli ng salita ng Diyos. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, pwede po ba na makita muna ang inyong mga ngiti, ang mga magagandang ngiti? Ayan. So, praise God, diba? Kasi ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Okay, so, ngayon pong umagang ito, tayo po muna ay manalangin. Siyempre, hingin po natin ang tulong ng Diyos sa oras na ito. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Lord, purihin ka po at sambahin sa oras na ito. Karapat-dapat na dakilain ang iyong pangalan. Karapat-dapat na itaas ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila at banal, Panginoon. Sa oras na ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, ikaw, O Diyos, ang manguna, ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa. Tunay, Panginoon, ang iyong mga salita ay buhay at buhay, Panginoon, sa amin. Lord, ano man po ang iyong mensahe, ikaw po ang siyang magsabi nito sa bawat isa. Itago mo po ako sa iyong likuran. Let your light shine and let your word be the truth in our lives, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus. Amen and amen. So, ayan. Noong last Sunday po, ang pinag-aralan is Growing is Knowing. Tama po ba? Amen. So, pagpapatuloy pa rin po natin yung growth series o patungkol po sa paglago natin, sa pananampalataya natin sa Diyos. So, ayan. So, di ba sa paglago natin bilang isang Kristiyano, ito po dapat ay tuloy-tuloy, di ba? Hindi po dapat tayo stagnant. Tama po ba? Okay, yung from okay na to todo na to. Amen ba? Amen. Okay, so, hindi nagkukulang ang Diyos. Tama po? Amen. So, sagana ang Diyos sa biyaya, kahabagan, pag-ibig at katapatan niya sa atin. Kung siya ang nangangalaga sa atin at gusto niyang tayo ay lumago, pwede bang bigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na kakailanganin natin sa paglago na kulang o konti? Siyempre, hindi po. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ang dahilan o ang may pagkukulang kung bakit hindi tayo nagmamature sa pananampalataya natin sa Diyos. So, dapat nagre-reflect sa uri o klase ng pamumuhay natin kung tayo ba talaga ay nagmamature sa pananampalataya. So, di ba tayo, habang lumalaki, nagkakaedad, nagiging physically matured tayo. Sometimes, yung iba, talagang nag-gym pa, wino-workout para maging physically matured, physically fit. Sa emotionally, talagang maraming ginagawang nagbabasa ng books to be emotionally matured, di ba? So, ngayon, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa... Mapa-flash po ba dito? Okay. Ayan. Patungkol po sa grow in maturity, live for eternity. Okay. Ayan. So, lahat po ba ay may Biblia? Amen. Okay. So, makibukas po tayo sa Roma 12, verse 1 to 2. Nakita na po ba? Okay. So, sabi po dito sa Roma chapter 12, verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay,
banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Okay, so, next slide po. So, in grow maturity, ito po ay ongoing process o tuloy-tuloy na paglago. Okay? Then, ang spiritual maturity po, hindi siya instant na, ay, matured ka na. Uy, matured ka na. Hindi siya ganon. So, ito po ay intentional o kusa nating ginagawa para tayo ay maging mature. Ito po ay kabilang dito yung daily surrender, mind renewal o pagbabago ng isip, pagsunod o obedience, at ang pagiging kawangis ni Kristo o Christ-like character. Ito po ay pamumuhay na fully surrendered sa Lord, hindi, not shaped by the world, but by the will of God. Okay? Next is yung for live for eternity. Siyempre tayo bilang isang Kristiyano, hindi tayo nagsisettle sa temporary lang, di ba? Ang isang mature na Kristiyano, hindi nagsisettle lang na okay na to, ganito na lang tayo, ito na lang yung gagawin ko para sa Lord. Doon tayo sa, nagsisettle tayo for more. Diba? Kasi deserve ng Lord yung best. Okay? And then, ito po ay hindi lang basta spiritual discipline ngayon, kundi ito po ay paghahanda to live with Jesus forever. Okay? So, meron po tayong 3 katanungan na masasagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siyempre, una po dito, ano ang maturity? Anong maturity ang inaasahan ng Diyos mula sa atin? Pangalawa, bakit kailangan nating mag-mature? Pangatlo, paano tayo magma-mature? Okay. So, ito po. Ang goal natin, hindi lang basta malaman yung sagot sa mga katanungan na ito, kundi magkaroon tayo ng transformation sa ating mga buhay na katulad po ng sinabi ko kanina, di ba? From okay na to todo na to. Sabihin mo nga po sa katabi mo, itodo mo ang pakikinig at ang pagsuko ng iyong buhay kay Kristo. Grabe yung bulong. Ayan. Amen. So, ayan. Sa una, anong maturity ba ang inaasahan ng Diyos mula sa atin? Di ba tayo bilang isang tao, meron tayong mga inaasahan sa isang tao? Di ba? Meron tayong mga sineset na standard. Siyempre, isa yan sa hindi mawawala. Kailangan, dapat matured ka. Matured ka mag-isip, matured ka sa ginagawa mo, sa buhay mo, especially sa pananampalataya mo, di ba? So, dito po sa maturity na inaasahan ng Diyos mula sa atin, ang una po dito ay inaasahan ng Diyos na tayo ay maging tulad ni Kristo na isang handog na buhay. Katulad po ng sinabi sa verse 1 kanina sa Roma chapter 12, 'di ba? Si Jesus Christ inihandog ang kanyang buhay pero hindi po siya nanatiling patay. Muli siyang nabuhay at hindi na kailanman mamamatay. 'Di ba? Binigay niya yung buhay niya para sa ating lahat. Okay? So, dati po, tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Kapag ang isang tao namumuhay pa rin sa kasalanan, ibig sabihin po, hindi niya inihandog ang kanyang sarili bilang buhay, kundi nananatili pa rin siya sa kanyang kamatayan. Okay? Pangalawa,
inaasahan ng Diyos na tayo ay maging banal tulad ni Kristo. Ano nga po ulit yung una? Inaasahan ng Diyos na tayo ay maging tulad ni Kristo na isang handog na mukhang patay na. Isang handog na buhay. Okay. So, pangalawa, inaasahan ng Diyos na tayo ay maging banal tulad ni Kristo. Okay. So, tayo ay itinuring na banal dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Which is, ang Panginoong Hesus po natin ay banal. Okay? Inaasahan ng Diyos na mamuhay tayo ng hiwalay sa anumang uri ng kasamaan. Kasi 'di ba ang pagiging banal, ito po ay separation from sin. Okay? Pagkahiwalay sa kasalanan o pagkamatay sa kasalanan. Next, pangatlo na inaasahan ng Diyos mula sa atin ay tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos tulad ni Kristo. Okay, so sinabi ng Diyos Ama na si Jesus ang kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. Okay, sumunod, kinalulugdan ng Diyos Ama si Kristo dahil sinusunod niya ang lahat ng kalooban ng Diyos Ama. Ano ba yung kalooban ng Diyos Ama? 'Di ba nang siya ay bumaba rito sa lupa, nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang buhay, na kahit na, sabi niya, di ba, sobra yung paghihirap na to, pero kung ito yung kalooban ng Panginoon, talagang ginawa ng Panginoong Jesus, di ba? So, ang Panginoong Jesus, wala po siyang sinuway ni isa man sa mga ipinag-utos ng Diyos. So, inaasahan din sa atin ng Diyos na maging masunurin tayo at hindi maging masuwayin. So, yun po yung mga bagay na inaasahan sa atin ng Diyos bilang isang matured na Kristiyano. So, mapapansin niyo po dun sa tatlong yon, laging merong tulad ni Kristo. Diba? So, sa pagiging matured na Kristiyano, isa po iyon sa pagiging katulad ni Kristo. Okay, so, yung maturity kasi, hindi lang po ito tungkol sa church attendance. Uy, perfect attendance ako, matured na ako. Marami akong alam sa Bible, matured na ako. Hindi lang po ito tungkol doon. Ito po ay paglago upang maging katulad ni Kristo. So, inaasahan ng Diyos na tayo ay maging tulad ni Kristo na isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. So, katulad po ng panalangin ni Jesus Christ dun sa Matthew, chapter 6, verse 9 to 10. Makikibukas nga po sa inyong mga Biblia. Mateo 6, verse 9 to 10. Nakita na po? Amen. So, ganito kayo nananalangin. Mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, i-highlight po natin doon yung Ama naming nasa langit at yung iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Okay, so kung ang daigdig po ay nilikha ng Diyos na tulad ng kaharian ng Diyos o ng langit, ang tao po ay nilikha naman niya, nakawangis niya, nakatulad ng Diyos. So, ang pagiging matured, hindi lang po ito basta may alam ka, o naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Ito rin po ay patuloy na pagbabago at paglago sa ating pananampalataya at sa ating buhay
hanggang sa tayo ay maging tulad ni Kristo. Kamukha na kaya natin si Jesus? Ayan. Okay. So, ang pagiging matured, nire-remind tayo ni Lord dito sa part na to. So, dun tayo sa second question na, bakit kaya kailangan nating mag-mature? Nung inaaral ko po to, sabi ko, oo nga no, bakit ba kailangan natin mag-mature? Simpleng tanong, pero medyo mahirap siyang sagutin. Diba? So, ano ba yung dahilan? Bakit kailangan natin mag-mature sa pananampalataya? Okay. So, una po dito, dahil ang Diyos ay banal at nais niya na ihandog natin ang ating sarili sa Kanya na ganap at banal, nang sa gayon, tayo po ay totally or well prepared na mabuhay kasama si Jesus for eternity. Diba? At ang pag-ibig natin sa Diyos ay may kalakip na pagsunod sa Kanyang kalooban. Ano ba yung dapat na love language natin kay Lord? Obedience na yan. So, yun po yung love language natin kay Lord, ang pagsunod sa Kanya. Diba? So, makikibukas po sa Genesis chapter 2, verse 23. Sabi po dito, ito po yung kinuhanan ng tadyang si Adan para lumikha ng isang babae. Okay, so sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Okay. Isa po to sa simbolo ng kasal or ng relasyon ng dalawang tao. Okay. So, alam naman po natin na pagdating ng panahon, tayo po ikakasal. Hindi ikakasal na na from man to man. Magkakaroon ng malaking kasalan na si Jesus ang groom at ang church ang bride. Diba? So, syempre, diba dapat kapag yung bride, pag ikakasal siya, dapat prepared, inaayusan, binibihisan, maganda. Yung tipong hindi talaga yung tipong walang masasabing kapintasan doon sa bride na yon. 'Di ba? Kasi yun yung day Yun yung araw ng pagiging isa nila 'Di ba? So, etong si bride, lahat ginagawa 'di ba para maging maganda yung wedding gown, yung makeup, sa lahat ng preparation. So, ito po ay katulad din ng inaasahan sa atin ng Diyos. So, nagawa na ng Diyos yung part niya, lahat ng adjustment, ginawa na niya para sa atin. So, di ba siya ay nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Naging best example siya para tayo ay mamuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Diyos. So, it is our time naman to do our part na maging prepared sa pagharap natin sa Diyos. Diba? So, ito po ay paghahanda natin sa pagharap natin sa Kanya pagdating ng panahon. Na tayo ay handa at walang kapintasan. Okay, so, makikibukas po muli sa Efeso chapter 1, verse 4 to 10.
Sabi po dito sa verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So tuloy po natin. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. At tuloy din po nating basahin sa Efeso chapter 5, verse 25 to 27. Sabi po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ito po yung pinaka-highlight. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis, ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. So imagine, tayo as a church, yun po yung goal ng Lord sa atin. So as a matured Christian, kailangan po natin gawin yung part natin. Hindi lang lagi si Lord. Diba? So, sa relationship, diba, laging two-way yan. Hindi lang laging isa. Dapat sabay. Hanggang sa mag-meet. Diba? So, pangalawa, bakit kailangan nating mag-mature? Simple lang po. Kasi immature pa po tayong lahat. Habang inaaral ko to, sobra ako. Napapray na lang po talaga ako. Yun po yung sagot. Simpleng sagot sa simpleng tanong. Lahat po tayo ay immature pa. At isa po itong paalala sa ating lahat. Sabi nga po, 'di ba, ang pagmamahal ng Lord hindi lang ano yung sweet na ano, kundi ito po ay may correction. So pinapaalalahanan po tayo ng Lord. Ganon tayo kamahal ni Lord. Diba? So ano nga ba yung mga immaturities? So, buksan po muli natin sa Roma, chapter 12. Verse 3 po tayo. Okay, sa verse 3, sabay-sabay po nating basahin ang ating mga mata. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakasikapin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Una po, na immaturity dito ay
mas pinapahalagahan ang sarili. Sumunod, hindi alam kung ano yung ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Until now, habang nagsisimba, wala, for attendance lang. Hindi wino-work out kung ano ba yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi pa rin natin alam. Sumunod po sa verse 4 to 8. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Sumunod po na immaturity, hindi ginagamit yung function natin bilang bahagi ng isang katawan o ng iisang katawan ni Kristo. Bakit ako? Ayoko. Nagiging bat. Hindi tao yung dinesenyo sa atin ng Lord naging paniki na. Isa po yun sa sign ng immaturity. For attendance lang po ba yung goal natin bilang isang Kristiyano? Every Sunday lang po ba? Yun lang po ba yung kaya nating ibigay sa Diyos na ibinigay ang lahat para sa atin? Sumunod. Sa verse 9 and verse 10, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama, at pakiibigin ng mabuti. Doon muna tayo sa verse 9. Example po nito, di ba? Sabi dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ang masama, at pakiibigin ang mabuti. Sa love po, walang toleration. Sabi nga po, di ba, open rebuke is better than secret love. Halimbawa na lang po sa mga kapatid natin na LGBT. They are promoting love. Tama po? At walang masama doon, kasi love yun Pero sabi ng Diyos, kasuklaman ang masama at pakiibigin ang mabuti. Hindi ibig sabihin nito na kasusuklaman natin yung mga tao, kundi yung wrongdoings o yung maling ginagawa. Sabi nila, ang pinapakita nila is unconditional love. Pagtanggap, anuman yung identity mo, anuman yung kasarian mo. Pero bilang isang matured na Kristiyano, can we help them o pwede po ba natin silang tulungan na malaman kung ano yung totoong unconditional love, which is si Jesus? Na kung saan yung real identity nila is matatagpuan lang nila kay Kristo. Hindi sa standard ng mundo, but by the will of God.
Sumunod po sa verse 10. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ayan. So, katulad po ng utos sa ating Panginoon na ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Sumunod po sa verse 11. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Another sign po ng immaturity ay pagiging tamad. Sabi ng Lord, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. At ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa Kanya. Kaya, wag po tayong maging tamad. Sumunod, verse 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Hindi nagtatiyaga at hindi nananalangin. Sign of immaturity po. Alam naman po natin na bilang isang Kristiyano, marami tayong paghihirap na pagdadaanan. Na hindi naman ibig sabihin na kapag tinanggap natin ng Panginoong Jesus, talagang, oy, nasa langit na ako, hindi na ako makakaranas ng paghihirap, ng kalungkutan. Hindi po. Mas nagkakaroon po tayo ng struggle o ng paghihirap bilang isang Kristiyano. And our goal po kasi is to be like Christ. Diba? So, hindi lang naman ang Panginoong Jesus yung naghihirap. Alam naman ng Diyos yon na tayo din po ay naghihirap. Kaya nga ang pangako niya po sa atin, di ba? Palagi natin siyang kasama. Sumunod po, verse 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Hindi tumutulong sa pangangailangan ng mga kapatid. Another sign po ng immaturity. Sa verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. So, yung mga taong umuusig sa atin, sinusumpa na sa isip. Diba? Kasi ang Panginoong Jesus nga inusig eh. Tayo pa kaya na tao lang? Diba? So, verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. So sabi dito, makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Walang suporta sa mga nagagalak o sa tumatangis. Kapag ang isang kapatid natin ay nagkaroon ng ganitong achievement, imbis na makigalak, sometimes nakakaramdam ng inggit. Kapag may mga kapatid tayo na tumatangis, kailangan po na damayan natin sila. Verse 16, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ibig sabihin po nito, mayabang o nagmamayabang. Tinitingnan yung sarili niya na higit kaysa sa iba. Another sign po ng immaturity. So, lahat naman po tayo pare-parehas. Wala pong mas marunong, wala pong hindi marunong.
So, may karapatan po ba tayong magmalaki at magmayabang? Lahat naman po tayo ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Panginoon. Sumunod, verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Gumaganti. Kapag ginawan ng masama, hindi pwedeng di makakabawi. May mga ganun. Hindi pwedeng ako lang yung nahirapan. Hindi lang pwedeng ako lang yung umiyak. Dapat sila din. Dapat pantay. Sabi po sa atin ng Lord, sikapin nating mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Sisikapin po natin. Amen po ba doon? Amen. Verse 18, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Ulit, verse 18, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Huwag po yung gusto ng palagi ng away. Okay, so tayo po ay mamuhay ng mapayapa kasama ang sinuman. Hindi lang po ang churchmates, kundi pati ng family natin, or kung saan man po tayo magpunta. Kasi ang dala-dala po natin ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, sumunod po, verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sign of immaturity po, nagpapadaig sa masama. Pero sa lahat po ng sign ng immaturities na to, tutulungan tayo ng Diyos para maging mature. Pero, kailangan po natin mag-decide. Ang buo at tunay na pagsuko sa Diyos. Paano nga po ba tayo magmamature? So, nabanggit na natin ano ba yung mga immaturities. Balik po tayo sa verse 2 ng Roma chapter 12. Ayan. Sa verse 2 po, babasahin po muli natin. Pakisundan na lamang po ng inyong mga mata. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Paano tayo magmamature? Una, surrender. Present ourselves to the Lord. Ihandog ang ating buhay sa Panginoon. Buong buhay po, hindi kalahati lang, hindi 1/4. Buong buhay na pagsuko sa Diyos. Sumunod po, understand or listen. Unawain ang kanyang kalooban. Pangatlo, obey. Sumunod sa Diyos. Pang-apat, discern. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Paano tayo magmamature? Una, surrender or present ourselves to the Lord. Pangalawa, understand or listen sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, obey. Pang-apat, discern.
Okay, so, ang challenge po sa atin ngayong oras na ito, iaalaw ba natin si Lord na baguhin ang ating pag-iisip or to renew our mind, unawain at gawin ang kanyang kalooban at sumunod sa kanya? Iaalaw ba natin si Lord? Mukhang mahina po. Amen. Kung amen at oo ang sagot po natin, then present ourselves as a living sacrifice. Ihandog ang ating buhay sa Diyos. At huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi po kalahating pagsuko, kundi buong buhay. Dahil ang walang hanggang kasama si Jesus ay hindi sa mga half-hearted po, kundi sa mga fully surrendered sa Lord. Okay, so spiritual maturity po ay hindi nasusukat kung gaano kakatagal sa church. 5 years na ako, matured na ako. Kundi by how much your life reflects Christ, maging kawangis ni Kristo. Ayun po yung kailangan nating gawin as a matured Christian. Maging tulad at kawangis ni Kristo. Hindi go with the flow sa mundo, kundi go with the Lord. Okay? So, palakpakan naman po natin ang ating Panginoong Jesus na buhay at banal. So mga kapatid, tayo po ay nakapakinig ng kanyang salita, hindi lang basta pinakinggan, kundi ito po ay isa sa buhay natin sa ating mga buhay. Alam ko po na naiisip nyo na ang hirap naman, paano ba gagawin yan? Pero sa paghihirap po na yon, makakaya po natin yon sa tulong ng Panginoong Jesus to be a matured Christian, ang patuloy na lumago sa pananampalataya natin sa Diyos. Amen po. So tayo po ay tumayong lahat. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang pag-ibig at sa patuloy na paalala po sa atin ng Diyos. Kasi hindi niya po tayo hinahayaan na magstay sa maling ginagawa natin. Bagkus lagi niya po tayong sinisave doon sa maling gawain. So, let us pray po. Iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, at magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Purihin ka, aming Panginoong Jesus. Ikaw po ay dakila at banal. Ikaw po ay mabuti sa aming mga buhay. Ikaw po ay palaging nariyan, tapat, at hindi mo po kami iniiwan katulad ng iyong mga pangako na hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Katulad po ng sinabi mo sa Isaiah 41:10, na fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Thank you, Lord, sa lahat po ng paalala sa amin. Tunay na kami po ay iyong minamahal. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagliligtas sa amin. Salamat po sa iyong banal na dugo. Salamat po sa iyong paghihirap upang kami ay mailigtas. Salamat po na ikaw ay nagpakababa, Panginoon, para kami ay mapalaya sa kasalanan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin at sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin na tulungan mo po kami na magawa ang lahat ng inaasahan mo sa amin para maging isang matured na Kristiyano. Tulungan mo po kami na lumago, na patuloy na lumago. Tulungan mo po kami na patuloy na naisin
na mag-matured sa pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya nang wala ka. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, bilang iyong mga anak at iyong pinili, gagawin po namin ang lahat dahil deserve mo po yung best. Deserve mo po na paglingkuran ka ng tapat at kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa pagdating ng panahon, kami po ay haharap sa iyo ng walang kapintasan, walang anumang dungis, kundi kami ay ganap at banal na katulad ni Kristo sa pakikipag-isa po namin sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay pinagkakatiwala na namin sa iyo. Ang aming buhay, sinusuko po namin sa iyo ng buong buo. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng aming pinakamamahal at tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan. Sa Diyos po ang papuri. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed! Be online and be blessed.